Masayang nilatag ni Mary ang mga panindang suman sa kanyang malinis sa lalagyan. Para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat kahit hapon na at may kailangan pa siyang gawin na work sa gabi bilang isang freelancer. Suman! Masarap pa suman ko! Malakas ang sigaw ni Mary na punong-puno ng inspirasyon, pag-asa at kasiyahan. Pinangako kasi niya sa kanyang ina na mag-iipon siya ng maraming pera para maging mayaman sila. Masarap ang suman ko! Sigaw pa ni Mary na nakangiti. Maraming lumapit sa kanyang mga bata para bumili. Ate, isang suman po! Anang batang babae. Ngumiti siya at binigyan ito. Marami pang lumapit sa kanyang mga bibili. Hanggang sa naghintay na lamang siyang maubos ang kanyang suman. Mary, hapon na. Hindi ka pa ba uuwi? Nilingon niya si Aling Minda na nagtitinda ng mga ulam. Katabi lamang niya ito. Ngumiti siya sa matanda. Nako, uubusin ko muna ang suman na to. Mukhang marami pa na mabibili kasi busy ang kalye. Masaya niyang paliwanag. Ngumiti rin sa kanya si Aling Minda. Lumapit pa ito. Bilib talaga ako sa iyo. Napakabait mo at mapagmahal sa pamilya. O siya, kita na lang tayo bukas dito, ha? Una na ako. Tumango lang siya. Inayos naman niya ang kanyang paninda. Napatingin siya sa kalye. Wala na talagang bibili sa kanyang suman. Ayos lang. Iinitin ko na lang ito bukas. Puno pa rin siya ng pag-asa. Ilang sandali pa ang lumipas ay napagdesisyonan na niyang isilid ang mga ito sa sisidlan. Pero natigilan siya nang biglang may kotseng huminto sa tapat ng kanyang maliit na tindahan. Ang ganda naman ng kotse. Balang araw, makabibili rin ako niyan. Bulong niya. Nagpatuloy siya sa pag-aayos. Ngunit may isang lalaking lumapit sa kanya. Nang makita na niya ang mukha nito, ay napatulala siya. Ang gwapo naman ng lalaking to. Anong ginagawa niya dito? Giit niya sa sariling namamangha sa kagapuhan ng kaharap. Bibili po ba kayo ng suman? Tanong niya ditong nakangiti dahil nakabawi na siya. Hindi agad sumagot sa kanya ang lalaki, bagkus parang dumiin sa kanyang kalamnan ang titig nito. Para bang sinusukat nito ang kanyang buong halaga. You are gorgeous. Sambit nito kapag kwan. Mabilis sa pumikit-pikit ang kanyang mga mata. She heard it right. Ano po? Maang niyang tanong. Wala. Yeah. I want to buy you. I mean, that. Tinuro nito ang kanyang suman. All of that. Mary felt strange. Bigla na lang kasing may lalaking pinakyaw ang kanyang paninda. Wait po babalutin ko lang. Imporma niya dito. Tahimik naman na naghintay ang lalaki. Nang matapos na siya, ay tsaka lang din ito nagsalita. By the way, I am Jobert. Sambit nito na siyang ikinagulat niya ulit. Wala sa isip ni Mary na may isang gwapong nilalang na darating na lang. Pinakyaw ang suman niya at magpakilala na kahit hindi naman niya tinanong. Sige po, she was out of words. Ibinigay na niya ang suman. Titig na titig pa rin sa kanya ang nagpakilala na Jobert. Ano bang mayroon sa estranghero na ito? Bakit parang niya akong hinuhubaran? She wanted to burst it loud. Saan ka pala nakatira? Tanong ulit nito. Sa puntong yun, para bang nakaramdam na siya ng panganib. Nag-hysterical na agad ang kanyang damdamin. Mabuti na lang din ay may batuta siyang tinabi. She was ready when incident like would happen. Hindi ko po sasabihin sa'yo. Nauutan niyang sagot. Napakamot ito ng batok. Yeah, sorry. I was so weird. Sorry kung nasindak kita. Kapag kuwan ay inilahad na nito ang bayad nito. Nalaki ang kanyang mata ng 2,000 ang binigay nito. Wala po akong panukli dyan. 100 lang naman po ang lahat ng yan. Nauutal siya.
Ngumiti ito ng malapad. Just skip it. Mukhang ikaw na lang kasi ang nagtitinda dito. Umuwi ka na. Biglang tumibok ang kanyang puso na sobrang bilis. Mas yun pa ang kanyang narinig kaysa sa mga ingay ng sasakyan. Uuwi rin ako ngayon. Nahihiya niyang tugon, pero kinuha na niya ang pera. Sayang din yun kung tatanggihan pa niya. Salamat po. Ang bait niyo naman po. Pagsasalita pa niya. Ngunit bigla ulit itong tumitik sa kanya na para bang kikidnapin siya nito. May sasabihin sana ako sa'yo. Nahalata sa boses si Jobert na nahihiya nitong sabihin kung ano man ang nasa isip nito. Ano po yun? Kanyang tanong. Inihanda na talaga niya ang kanyang sarili. Marami agad na pumasok sa kanyang isip na maaaring gawin ng lalaking ito. Papayag ka ba? I will give you 100 million pesos. Sambit nito. Nanigas ang katawan ni Mary. She wanted to say something. Sadyang ang laki nun. Sa isip niya, baliw ba ang lalaking ito? Pero mukha namang mayaman. I will give you that 100 million peso. Pero, aanakan kita. Muli nitong pagsasalita. Sa buong buhay ni Mary, walang nagtangka sa kanyang manligaw o mag-alok na anakan siya. It gave her a chill. For all she cared, baliw nga siguro ang lalaking ito. Anong sabi mo? Nauutal niyang tanong ulit. Aanakan kita for 100 million. Muling sabi nito. Hindi pa talaga ito nagdadalawang isip na sabihin ng bagay ni iyon. Na makabawi si Mary ay agad niyang pinalipad sa ere ang kanyang kaliwang kamay. Umalis ka dito! Malakas niyang sabi, sabay malakas ding sampal kay Jovert. Kinuha niya ang batutang nasa gilid lang, hinampas niya ang lalaki na sobrang lakas. Shit! Stop it, woman! Hindi ako nagbibiro. I can explain everything to you. Oh gosh, stop it. Gusto ko lang magkaanak. Kasi yun ang hinahanap ng mga magulang ko. Paliwanag nito, nilabas sa talaga ni Mary ang batuta. Umalis ka dito! Manyak! Sigaw pa niya. Umiwas si Jobert sa kanya. Wala siyang tigil sa paghampas ito. Kahit nakasakay na sa kotse, ay hinampas niya ang binata at nabasag yun. Ipapareport kita sa mga pulis! Sigaw niya nang matulin na itong nagpatakbo ng kotse. Naiwan si Mary na hindi makapaniwala sa kanyang nararanasan. Napaupo siya sa semento at napatulala. Grabe! Para ako nananaginip lang. Hindi makapaniwala niya sambit. Na makauwi na si Mary ay kinuwento niya ang lahat ng yon sa kanyang buong pamilya. Pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga ito. Mahilig din kasi siyang gumawa ng mga kwento. Kahit 1 linggo na ang lumipas simula noon, may lalaki nag-alok kay Mary na anakan siya nito ay hindi pa rin siya makamove on. Ang lalim yata ng problema mo, biglang pagsasalita ni Aling Minda. Umagang-umaga ay ganyan na agad ang atmosfera. Baka walang bumili sa'yo dyan. Agad naman siyang ngumiti sa matanda. May iniisip lang talaga ako. Mahinang tumawa si Aling Minda. Tinabihan siya nito. At tungkol na namabayan sa lalaking ikinuwento mo sa akin? Natatawa pa rin ito. Because she was so honest, tumango siya bilang sagot. Aling Minda, paano kung nagsasabi pala yun ng totoo? Tinawanan lamang siya nito. Baka hindi ka lang makamove on. Kasi sabi mo nga, sobrang gwapo at bibigyan ka ng 100 million. Giit nito. Hindi naman yun ang habol ko. Nagtataka lang talaga ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang lalaking yon. Depensa naman niya. Magsasalita na sana si Aling Minda ay may bumili kay Mary. Ilan po? Tanong niya dito. 10, sabi ng babaeng bumili.
Talagang napatigil siya dahil yun din ang binili ng lalaking parati na sa kanyang isipan. Sige po, balot ko po muna. Nauutan niyang tugon. Nang matapos ay bumalik siya sa tabi ni Aling Minda. Muli sila nagkwentuhan. Makaraan ng ilang sandali, bigla silang nabulabog nang hinihingal na dumating ang kanyang kapatid. Jimbo, bakit ka nandito? Oh, uminom ka muna ng tubig. Taka niyang bungad dito. Na makabawi na ito ay tumingin ito sa kanya. Ate, si nanay. Bigla na lang nawala ng malay. Dinala po siya ni tatay sa ospital. Dahil sa kanyang narinig ay talagang nanginig ang kanya mga kamay. Ayos lang na mapunta sila sa ospital, ngunit wala silang pangkuha ng manggastos. Aling Minda, aalisan muna ako ha. Teka lang, aayusin ko muna tong mga suman at ibabalik sa bahay. Malungkot ang kanyang boses. Wala pa nga siyang natinda ay aalis na siya. Ibabalik niya sana ay itinigilan siya ni Aling Minda. Ako na ang bahala dyan. Sige na, puntahan mo na agad ang nanay mo. Yumakap na muna siya kay Aling Minda. Pagkatapos ay tinakbo na nila ang ospital. Ayaw naman niyang sumakay pa. Wala siyang dala ng pera. Bakit pa bigla na lang nahimatay si nanay? Kinakabahan niyang tanong sa kapatid. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo. Malapit lang din naman kasi ang ospital. Wala pong nakakaalam. Nagluluto lang daw siya ng ulam, pero bigla na lang natumba. Paliwanag naman ni Jimbo. Ano kaya sakit ni nanay? Bigla na rin kasi siya nilalagnat, sabi pa niya. Ilang mahabang minuto ang lumipas, natunto na nila ang ospital. Agad silang nakapagtanong sa nurse. Nasa ward ng mga matatanda, kaliwa ng isa at kanan ng dalawa, sabi ng nurse. Nagpasalamat sila. Hanggang sa matunto na nila yon, ay bumuhos ang kanyang mga luha nang makita ang kanyang nanay na nakadextrose na. Nay, sambit niya na makalapit dito. Ay sa bang kalagayan ninyo? Ngumiti lang ito sa kanya. Wala pang resulta. Mabuti na lang ay hindi nabagok ang ulo niya sa lupa noong natumba siya. Paliwanag ng kanyang tatay, kahit papaano ay nakaramdam naman siya ng pagkalma. Paano na yan? Wala tayong perang pambayad dito. Hindi naman kasi tayo covered ng PhilHealth. Napaupo na lang siya sa bakanting silya. Kitang-kita niya ang pag-alala ng kanyang tatay Nestor. Gagawa ako ng paraan. Uutang ako sa mga kakusa ko sa pasada. Sa station ito, ayaw niya talaga nahihirapan ang kanyang pamilya. Magbebenta rin naman ako ng mga balot at penoy mamayang gabi, sabi rin ni Jimbo. Umiyak siya. She wanted to stop it, but she could not. Anak, wag mo nang iiyak yan. Magagawa naman natin ito ng paraan. Nahihirapan pang sabi ng kanyang nanay Terry. Napabuntong hininga na lang siya. May kaunti naman siyang ipon. Sakto lang din yun sa panggastos sa araw-araw habang nasa ospital. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na ang doktor. Dok, kamusta po ang nanay ko? Kinakabahan niyang tanong. Normal lang ang reaksyon sa mukha ng doktor. Tumitig ito sa kanya. May tumor sa tiyan ang pasyente. Sa lalong madaling panahon ay dapat siyang maoperahan. Imporma nitong nakatitig sa kanya. Dahil doon, napaupo siya. Maasikasuhin niyo muna ang mga papeles para maoperahan na agad ang pasyente. We can't wait that long. Baka ma-infection pa lalo ang kanyang katawan. Patuloy pa ng doktor. Pagkatapos ay umalis sa ito. In that moment, it felt like Mary's body was dragged by the darkness. Humahagulhol na lamang siya. Paano na yan? Wala tayong pera pang pa-opera kay nanay. Mahinang sambit ni Jimbo na umiiyak na rin. May isang kidney pa naman ako. Wika din naman ng kanyang tatay Nestor. Tinignan niya ang tatay. Hindi mo yang gagawin. Hahanap ako ng paraan. Pero saan ate?
Mukha kasing ang laki ng babayaran natin. Sabi pa ni Jimbo. Tumikim ang kanyang nanay Terry. Huwag na kayong mag-alala. Kapag nawala na itong lagnat ko, aalis na tayo sa ospital na ito. Hindi ako magpapa-opera. Total si Mary sa ideyang yun. Magpa-opera ka, Nay. Kapit ka lang dyan. Giit niya. Tumayo siya. Nagpaalam na muna si Mary na lumabas. Nang makalabas na siya ay naghanap siya ng hindi mataong lugar. Doon siya tahimik na umiyak. Kakapit ako. Fight! Fight! Pagpakalma niya sa sarili. Umalis siya doon. Napaisip niyang hanapin ang lalaki na nag-alok sa kanya ng anakan siya. Sana mahanap ko agad ang lalaking yun. Giit niya sa kanyang sarili. Bumalik na muna siya sa kanyang tindahan. Nadatnan niya si Aling Minda na ngumiti sa kanya. May nagpakyaw ng paninda mo. Isang gwapong lalaki. Imporma nito. Nagliwanag ang mukha ni Mary. Talaga po? Tumango si Aling Minda. Binigay din nito ang pera sa kanya. Keep the change daw, sabi ng lalaki. Sagot pa nito. Napayakap na lamang siya kay Aling Minda. Alam mo po ba kung saan siya nagpunta? Tumingin naman ito sa kanya. At ano naman ang gagawin mo? Taka nitong tanong. Hahanapin ko po siya. May hingin lang po akong pabor sa kanya. Tugon niya. Aalis na sana siya ay hinawakan siya ni Aling Minda. Sigurado ka ba sa plano mo? Ngumiti siya ng malungkot. Ooperahan kasi ang nanay. Wala kaming malaking pera. Kaya sa tingin ko, isasakripisyo ko ito. Paliwanag niya. Binitiwan siya nito. Bumuntong hininga si Aling Minda. Yung tinutukoy mong lalaki, bumili sa'yo at inalokang anakan para sa malaking halaga. Bumalik siya dito. Wika nitong nakatitig lang sa kanya. Kilala niyo po bang lalaking yun? Persigido si Mary sa kanyang desisyon. Tumango si Aling Minda sa tanong ni iyon. Kilala ko si Jobert dahil naging katulong ako sa kanilang mansyon 5 taon na ang nakalipas. Talaga po? Maaari niyo po ba sabihin sa akin kung saan siya makikita? Sunod-sunod niyang tanong. Ngumiti si Aling Minda. Nakita mo ba yung building? Tinuro nito ang pinakamataas sa building. Isa yun sa gusto niyang puntahan noon pa man. Diyan mo siya makikita. Siya ang may-ari niyan. At saka, mahigpit ang seguridad dyan. Pero kung wala dyan, nasa bahay naman nila. Patuloy nito. Nakinig lamang si Mary sa mga sinabing impormasyon ni Aling Minda. Pagkatapos ay mabilis na niyang tinakbo ang building. Malayo iyon. Kakayanin ko. Fight, fight. Pampalakas ng loob sa kanyang sarili. Hanggang 1 oras ang lumipas ay hinihingal siyang nasa harapan na ng mataas sa building. She could see the people entering and exiting the building. Kinalma na muna niya ang kanyang sarili. Pero paano ako makakapasok? Tanong niya sa sarili. Humakbang na sana siya ay bigla siyang hinalang ng 2 gwardya. Bawal po kayo dito. Simpleng imporma ng malaking gwardya. Ngumiti si Mary. Hinahanap ko po si Jobert Reyes. Siya po ang may-ari ng kumpanya na ito at willing ako sa inalok niya. Nagtinginan ang 2 gwardya at nagtawanan ang mga ito, kaya kumunot ang noo ni Mary. Seryoso nga po ako! Sigaw niya sa 2. Humakbang ang payat na gwardya. Hindi niyo po kami maloloko. Kung isa ka man sa babae na kinakama ni Sir, umalis ka na lang. Nagalit siya dahil sa kanyang narinig. Anong sabi niyo? Natigil ang 2 sa pagtawa. Umalis na po kayo dito kung ayaw niyo pong magpatawag ako ng pulis. Inisasambit na matabang guard, ngunit pinilit pa rin ni Mary ang kanyang sarili. Hahakbang na sana siya ay na-corner na siya ng 2. Napahawak na siya sa braso. Bitawan niyo nga ako! Kailangan ko pang makita si Jobert!
Sigaw niya sa dalawa. Maraming tao na agad ang tumingin sa kanilang kinaroroonan. Then Mary bit the guard's neck. Nabitawan siya. Tatakbo na sana siya ay natigilan siya nang may sumigaw. Stop! Sa puntong yun, pamilyar ang boses na iyon. Lumingon si Mary sa kanyang likuran. Jobert, sambit ni Mary sa pangalan nito. Ngunit nakakunot ang noo ni Jobert. Kilala ba kita? Dahil sa tanong na iyon, ay para siya nalaglag sa bangin. Nakalimutan na niya ako? Kilala mo ko, Jobert. Ikaw ang bumili sa akin ng suman at inalok mo kung anakan mo ko sa halagang hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil hinila na siya nito papasok sa loob ng kumpanya sa ganoong kabilis. Hindi niya namalayan iyon. Oh wait! Bitawan mo nga ako! Inis ang sabi. Kanina pa siya hinihila ng gwardya tapos hihilain na naman siya. Pero agad naman siya nitong binitiwan. Sumunod ka sa akin sa opisina. Tahimik siyang sumunod dito habang tumitingin sa paligid. Sobra siyang nagandahan. Sobra na nga sigurong mayaman ang lalaking ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay natuntun na nila ang opisina. Why you go on a rampage? Tanong nito. Agad siyang nakaramdam ng inis. Hindi ako sobrang bobo. Pero wag mo akong Englishin. Kumunot ang noo nito. Whatever. Explain to me, why do you suddenly make a riot there? Sabi pa nito. Mabuti na lang, medyo naiintindihan niya yon ng kaunti. Hindi ako pinapasok ng gwardya mong magkasintahan. At saka, nandito ako para tanggapin ng alok mong anakan ako. Napatitig ito sa kanya at ilang sandali pa ay malakas itong tumawa. Are you serious? Giit nitong natatawa pa rin. Mukha ba ako nagbibiro? Ikaw nga itong pumunta sa tindahan ko at inalok ako. Mabagsik niyang sabi dito. Jobert seated in his swivel chair. Nanatiling nakatayo lang si Mary. May nahanap na akong aanakan ko. Umalis ka na lang kasi may gagawin pa akong marami. Imporma nito. Pero hindi siya sumunod. Kinagat niya ang kanyang labi. She had this dignity to protect. But how she would stop herself if this is only her chance? Napaluhod na lamang si Mary at umiyak na umiyak. Go on, woman. Hindi mo ako mahahatak sa paiyak-iyak mo. Sambit pa ni Jobert. Mas lalo lang lumakas ang kanyang hagulhol. Jobert, anakan mo na lang ako, please. Kahit hindi ko man gusto, isasakripisyo ko ang sarili ko. Kailangan ko ng pera ngayon kasi na-ospital ang nanay ko. Kailangan siya operahan dahil wala akong pera. Wala siyang narinig na kahit anong ingay. Alam niyang narinig siya nito kahit mahina lamang ang kanyang boses. Susundin ko ang kagustuhan mo kahit labag na labag yun sa kalooban ko. Maging safe lang ang nanay ko. Patuloy pa niya. Naramdaman niyang tumayo si Jobert. Nagsalita ito kapag kuwan. At ginawa mo pa talaga akong charity. Kung noong una ay tinanggap mo na ako, di sana ay may pera ka na ngayon. Sabi nito na siyang dahilan para mawala na siya ng pag-asa. Nasa harapan na ulit niya si Jobert. Binalingan niya ito ng tingin. Please, kahit anong gusto mong gawin, susundin ko. Pagmamakaawa niya, bagaman wala siyang mababasang reaksyon sa ekspresyon ng mukha nito, bumuka ulit ang bibig ni Jobert para makapagsalita. Umalis ka na. Walang awa nitong sabi. Tinalikuran na siya nito at bumalik ito sa pag-upo. For the sake of her mother's life, gagawin niya ang lahat. Naging makapal ang kanyang mukha, pero hindi siya napagbigyan ni Jobert. Wala na talaga akong pag-asa. Bumalik sa kanyang alaala ang malungkot na mukha ng kanyang nanay na anytime ay gusto na lamang sumuko sa buhay. Kung agad mo tinanggap ang offer ko nun, hindi ka sana nangihinayang ngayon. Giit nito. Tinalikuran na niya si Jobert. Nagmadali na lamang siyang bumalik sa ospital.
Nang nasa ospital na siya, ay pinawin muna niya ang kalungkutan. Nay, kaunti lang talaga nakuha kong pera ngayon. 20 yan sa suman. Kaso kulang pa yan sa pagpapaopera sa'yo. Malungkot niyang saad. Hinawakan ng kanyang nanay ang kanyang kamay. Matamis itong ngumiti kahit kitang-kita na sobrang na itong nahihirapan. Ayos lang, Mary. Alam kong ginawa mo ang kaya mo. Ayos ang sa akin na hindi ako maoperahan. Huwag na kayong mag-abala. Malumanay nitong sabi. Tumulo na ang mga luha ni Mary. Nay, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ooperahan ka. Gagawa ko ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa LGU. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sobrang bait mo talaga. O siya, basta hindi ako magpapaopera kasi natatakot ako. Giit pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Mary. Ayaw niyang makitang sobrang nahihirapan ang mga ito. Ilang minuto, dumating ang doktor. We can now start the operation. Biglang sabi nito. Napatayo si Mary. Pero Doc, wala pa kaming pera. Bigyan niyo po muna kami ng mahabang panahon. Ngunit ngumiti lamang ito sa kanya. Aswerte nyo. May isang mayamang lalaki ang nag-shoulder ng lahat ng babayarin ninyo. Paliwanag nito. Isa lang ang pumasok sa isip ni Mary. It was Jobert. Ito lang ang hiningian niya ng tulong, pero ipinagtataka rin niya kung paano nito nalaman kung saan na ospital ng kanyang nanay. At exactly 6 p.m., we will start the operation. Ihanda niyo na ang pasyente. Informa pa ng doktor. Mary was out of words. Nanginginig ang kanyang kamay sa tuwa. After all, there is a miracle. Bakit niya ito ginawa? Gusto niyang isatinig iyon. Nang mawala na ang doktor ay maraming nakiisyoso sa kanila kung sino raw ang tumulong sa kanya. But Mary could not give the name. Hindi rin naman niya sigurado. Anak, may alam ka ba dito? Tanong ng kanyang itay. Bumaling agad siya. Ngumiti siya dito. Hindi pa ako sure kung siya nga po. Pero sana siya po ang tumulong sa akin. Sa minutong yon, gusto na niyang makita ulit si Jobert para pasalamatan niya ito kung ito ba talaga ang tumulong sa kanya. May awa talaga ang Diyos, sambit ni Jimbo. Napayakap na lamang siya sa kanyang kapatid. Nang balingan niya ng tingin ng kanyang nanay ay tumulo na rin ang luha nito. Nagyakapan silang apat. Malaki ang pasalamat ko sa iyo, anak. Malumanay pa ring sabi ng kanyang nanay at malaki rin ang kanyang pasasalamat kay Jobert. Bumalik sa dati ang sigla ni Mary habang nagbebenta siya ng suman. 2 araw na ang nakalipas noong successful na naoperahan ang kanyang nanay. Yan ang gusto kong makita. Ang masaya mong mukha, wika ni Aling Minda. Ngumiti siya dito. Mahimala kasing nangyayari sa pamilya namin. Lumapit si Aling Minda. Mukhang maikukwento ka na naman sa akin. Kayo po talaga? O sige na nga, magkakwento na ako. Wika niya na sobrang saya. Magsasalita na sana ulit si Mary ay may isang magarang sasakyan ang bigla na lang huminto sa kanyang harapan. Para siyang nasilaw, but the car was so familiar. Bilhin ko lahat ng suman. Pagsasalita ng lalaki. When she turned her gaze at him, lumiwanag ang kanyang mga mata. Jobert? Nauutan niyang banggit sa pangalan nito. Kapag Juan ay lumabas na ito sa kotse. Ako nga. Sa minutong yun, gusto niyang libre na lang asuman niya pero wala naman siyang pangkapital. Wait lang po. Balot ko lang asuman na bibilhin mo. Sabi niyang nauutal at hindi alam kung ano yung nararamdaman niya. Tahimik siyang kinatitigan nito. Nang malapit na si Mary, ay doon na din ito nagsalita. Tungkol sa aanakan kita.
Ready ka na ba? Tanong nito. It made Mary shook a little. Ang totoo niyan, hindi siya handa. Nagawa lang yun out of desperation na masave ang kanyang nanay. Ano? Tila hindi pa niya ito narinig. Ngunit ngumiti si Jobert at nag-peace sign. In her thought, Jobert was so different. Just kidding. Hindi na yun ang gusto ko. I want you to accept my proposal. Papakasalan mo ko bilang bayad sa pagtulong ko sa nanay mo. Mahina lamang ang boses ito. Napalingon siya kay Aling Minda na hindi rin makapaniwala sa mga sinasabi ni Jobert. Mary couldn't say any words. Huwag mong sabihin na hindi mo pa rin ito i-accept. Sayang naman, nag-100 million. Giit pa nito, napapikit-pikit siya. Si Jobert, gusto akong pakasalan? Alam niyang may malalim itong rason, but she couldn't grant it. Nauutal niyang sabi, ngunit hinila siya ni Aling Minda palayo kay Jobert. May sasabihin ako sa iyo, Inday. Isasakripisyo mo ba ang dignidad mo? Nababahala nitong tanong. Hindi talaga siya makasagot dahil walang lumalabas sa kanya bibig. Wala yata siya sa tamang wisyo. Kaya kinurot ni Aling Minda ang kanyang tagiliran. Kailangan mong kausapin ng masinsinan ang lalaking yan. Inis itong utos. Na makabawi na siya ay tumango siya. Muli silang lumapit kay Jobert. Tungkol dyan, pwede ba natin pag-usapan niya na masinsinan? Yung tayong dalawa lang? Ngumiti si Jobert na parang agad itong pumayag. Saan mo gusto? Napauwang na lamang ang kanyang bibig. How could she react already? Ikaw ang bahala, kasi wala akong alam na lugar. Sagot niya sa nahihiyang sabi. Alright. Kukunin ko na ang suma na. Tsaka, ito pala ang bayad. Keep the change again. Imporma nito, kinuha naman niya ang pera. So, saan tayo mag-uusap? Tumingin ulit ito sa kanya. Sakay ka na lang muna sa kotse ko. Dadalhin kita sa restaurant at doon natin pag-usapan ang tungkol dito. Imporma ni Jobert. Nanginig ang kanyang tuhod. Ito ang unang beses na makakapasok siya sa isang restaurant. Sa isip ulit ni Mary, baka nagbibiro lang ito. Kasi medyo maldito ito noong nasa kumpanya siya nito. Ibang-iba sa kanyang kaharap ngayon. Halika na. You will be safe here. Ayan nito. Dahil nakasakay na si Jobert, ay nagdalawang isip siyang sumunod. Nilingon niya si Aling Minda na tumango sa kanya. Namalay na lamang niya ang sarili na nasa tabi ni Jobert. I'm sorry kung nasaktan kita noong pumunta ka sa kumpanya ko. Pagsasalita nito nang nasa biyahe na sila. She never thought this would happen. It didn't feel real. Huwag mo nang isipin ng bagay na yun. Simpleng sagot ni Mary. Tumawa ito. Nagtataka talaga ako kung bakit hindi mo ko nakilala. Natigilan si Mary. Agad siyang lumingon kay Jobert. Ano ang ibig mo sabihin? Taka niyang tanong. Tumawa ulit ito na mahina. Hays, akala ko talaga maaalala mo ang nag-iisa mong maliligaw noong college pa tayo. Napatulala si Mary na marinig niya iyon. Never in her life that she thought of him. Na makabawi siya ay unti-unti na niya itong nilingon. Nagpapatawa ka ba sa akin? May maliligaw ba ako noon? Naguguluhan niyang tanong. Nakalimutan mo na agad si Jobert R. Reyes, the nerd guy, matalino, lagi nagbabasa ng libro, at maliligaw mo? Giit pa ni Jobert. Doon lang niya naalala ang maliligaw niya doon na ayaw niya. It was Jobert. Kahit nakaside view lang ito, tinititigan niya ito para makumpirma. Naaalala nga kita. Ang laki na pinagbago mo. Nauutal si Mary habang sinabi iyon. Ngumiti ito. Hindi bumaling sa ibang direksyon ang kanyang mga mata. He changed a lot. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi pa rin nagbabago. Kahit high school love pa yun noon.
Paliwanag ni Jobert sa boses sa parang nangaakit. Grabe ano? Pero, tumigil ka nga sa love na yan. Wala tayong patutunguhan dyan. Tugon niya. At bakit mo ba ako inalok na anakan? Bumaling sa ibang direksyon ng kanyang paningin, nahihiya siyang itanong yun. Mahal kita, Mary. I want to marry you. Hindi lang isang biro ang lahat ng ito. Saad ni Jobert. All those years, siya lang ang minahal nito. Napatanong si Mary sa kanyang sarili kung ginugutim lang ba siya nito. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Giit niya kahit parang hindi naman niya mapipigilan si Jobert. Maiba rin akong dahilan kung bakit ganito ako kadesperado na magkaroon ng anak at maikasal. Patuloy pa nito. Sa minutong yun, hindi niya kayang tignan. She felt intimidated. Kahit alam mong kasiguraduhan na papayag ako, giit niya. Dahil sa kanya sinabi ay natigil ni Jobert ang sasakyan. Kailangan mo kong pakasalan, Mary. Alam ko mahal mo rin ako. Bakit ba hanggang ngayon ay natatakot ka pa rin sa mga magulang ko? Biglang dumadagundong ang kanyang puso. It was one of the reasons that she kept on staying away with Jobert. Tinakot siya ng mga magulang nito. Basta, mukha na pag-usapan naman natin ang lahat. Sagot niya. Muling umandar ang kotse. Natahimik si Jobert. She wanted to ask him, but she felt shy. Tahimik lang sila buong biyahe. Hanggang sa marating na nila ang restaurant ay pumasok na sila. First time kong pumasok sa isang restaurant, wika ni Mary out of amazement. At hindi rin ito ang magiging huli. Sagot ni Jobert. Lihim na nagsaya si Mary. Ngunit na makapasok na sila sa loob ng restaurant ay para siyang artista dahil lahat nakatingin sa kanila. Huwag mo silang pansinin. Bulong ni Jobert sa kanya. Bigla rin itong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya. There is a weird sensation run through her veins from Jobert's hand. Nananaginip lang ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Na makaupo na sila ay marami ng waiter ang lumapit. It was fancy that she never thought she would experience. Lahat na lang in-order ko. Imporma pa nito. She's out of words. Nirerehistro pa sa kanyang isip ang mga nangyayari. Jobert, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, sabi ni Mary. Ngumiti ito sa kanya. Kapag nagpakasal na tayo, mas marami ka pang may experience. Napahinto siya. Tungkol saan, Jobert? Mahal mo ba talaga ako? Hindi nawala ang ngiti ni Jobert sa kanya. Gagawin ko ba ang mga bagay na ito kung hindi kita mahal, Mary? I come a long way. Siyempre, mahirap talagang paniwalaan. But now, I want you to listen to me. Mahal kita. And this time, I want you to realize that you love me too. Paliwanag ni Jobert. Ang hirap lang kasing tanggapin ang mga ginagawa mo. Baka balang araw, sisingilin mo ko. Giit ni Mary habang nakatingin sa magandang centerpiece. Mary, tumingin ka sa akin ng diretso sa mata. Utos ito. Sinunod ni Mary ang sinabi ni Jobert. Sa minutong yun, tunay na nagandahan siya sa malagalaksi nitong mga mata. I want you to trust me. Naitindihan ko yung nararamdaman mong pagkalito. Dahil isang araw, bigla na lang ako sumulpat sa buhay mo. At ngayon, inalok pa kita magpakasal. Nakangiti ulit si Jobert. Ibinaling na niya sa ibang direksyon ang kanyang mga mata. Tumikim si Jobert at muli pa itong nagsalita. Kapag nagpakasal ka sa akin, hindi lang ito ang kaya ko ibigay sa iyo. I want to help you grow, Mary. And don't get it wrong, I take the risk for this. But I don't want to force you. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Paliwanag nito sa malumaling na boses. She was moved by his words. She did appreciate his efforts when they were high school.
Malapit na sana siyang bumigay noon pero nalaman ng mga magulang ni Jobert na nililigawan siya nito. Pag-iisipan ko muna, Jobert. Simple, ngunit may laman. Hindi niya mabasa sa ekspresyon ni Robert kung ano ang laman ng isip nito. I will wait, Mary. Hihintayin ko ang sagot mo. Sana, pakasalan mo ko. Marami pa sila na pag-usapan. It reverted into happy conversation. Sa mga oras sa iyon, naramdaman na lamang niya nagpakatotoo si Jobert. Isang linggo ang matuling na lumipas. Nagtitinda pa rin si Mary ng suman. Grabe ano? 1 linggo ka nang may parating bisita dito at hindi ka na nahihirapang magbenta kasi maraming babaeng lumalapit. Pagsasalita ni Aling Minda. Wala ngayon ang taong tinutukoy nito pero marami pa rin bumibili kahit wala ito. Kaya nga nalilito na rin ako sa nararamdaman ko, Aling Minda. Ang effort ni Jobert sa akin, kwento niya, she really appreciated Robert. Bagay naman kayo, Mary. Gusto mo lang talagang isipin na hindi ka pwede sa kanya. Kung sabi nga nila, kailangan mong matutuhan ang magmahal. Alam ko nag-deny ka lang sa sarili mo. Paliwanag nito, napangiti na lamang si Mary. Matagal-tagal na rin kasing ikinuwento ni Aling Minda na kailangan na siya mag-asawa dahil hindi siya bumabata. Kayo pa talaga? Ang dami niyong alam sa love. Ni hindi nga kayo nagkaasawa Depensa naman niya. Tumawa si Aling Minda. Kaya nga, ayaw ko matulad ka sa akin. Dahil choosy ako at pakipot. Kaya ako nagsisisi ngayon. Si Mary naman agad ang tumawa. Ano naman ang tungkol sa inyo ni Mang Dino? Pagkasabi ni Mary noon ay agad siyang kinurot ni Aling Minda. Bakit mo alam ang tungkol doon, ha? Natatawa nitong tanong. Nagsabi sa akin si Mang Dino. Simple niya sagot. Mukhang naisahan mo ko, Tungkol naman yata ito sa'yo. Basta, Mary, hanggang may panahon ka pa at may naligaw sa iyo, huwag mo na sayangin pa ang pagkakataon. Napaisip si Mary. Paano kung susundin na lang niya ang kanyang puso? Paano kung hindi na lang siya matakot na magmahal? Isang ang suman. Malambing ang boses na iyon. Agad na pangiti si Mary nang matignan niya si Jobert. May dala itong bulaklak at chocolate. Kumusta ka? Pagsasalita nito ulit. Ayos lang naman. Umupo ka muna dito. Ayon ni Mary. Bago siya sinunod ni Jobert, ay binigay nito sa kanya ang chocolate at bulaklak. Para sa nag-iisang babae na mahal ko. Malambing nitong sabi. Pabiro niya itong sinapak sa braso. She couldn't deny it. Kinilig talaga si Mary. Salamat. Nag-abala ka pa talaga. Parating mo na lang ako binibigyan nito. Pero salamat kasi I appreciate it. Sagot din niyang malumani ang boses. Walang problema. Hindi nasasayang ang effort ko. Basta ikaw. I want to spoil you kasi ng mga bagay na alam ko magugustuhan mo. Sagot din ito. Umupo na si Jobert. Binigyan na niya ito na suman. Kain ka muna na suman ko. Sabi niya, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang nakakalokong tumingin sa kanya si Jobert. Sige, kakainin ko na ang suman mo. Tugon nito. Saglit siya napatulala. Umupo na lang siya sa tabi ni Jobert. Natahimik si Mary. About sa kasal, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong nito bigla. Natuod siya sa kanyang kinuupuan. It was so sudden. Isa yun sa lagi niyang iniisip. Tungkol doon, gusto ko magpakasal sa'yo. Pero alam mo, gusto ko yung hindi ako napipilit. Para bang normal lang, gusto ko pang malinawagan sa nararamdaman ko, Jobert. Paliwanag niyang nakaramdam ng hiya. Bumaling si Jobert sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay.
You don't have to force yourself. Sige, maghihintay pa ako. Gusto mo ba magkaroon ng brunch ang suman mo na to? Napatingin siya dito. Jobert naman, alam mo naman na mahiyain akong tao. Huwag na, baka sabihin ng tao nag-take ako na advantage sa'yo kasi nililigawan mo ko. Agad na napatakip ng bibig si Mary. That's it. You said it. You really accept my courting. Masaya nitong sabi. Sige na, oo na. Sino ba kasi hindi mafo-fall sa effort mo? Diba? Kaya naisip ko na nililigawan mo talaga ako. Depensa naman niya. Natawa si Jobert. Ay, ang saya ko ngayon. Sa wakas, na-fall ka rin sa akin. Sabi ko na nga ba may space pa ako dyan sa puso mo. Kinurot naman niya ang braso nito. Kinilig talaga siya. Ilang sandali pa ay maraming babae naman ang lumapit. Binulungan niya si Jobert nang matapos bigyan ng suman ang mga bumili. Sa tingin ko talaga, crush ka na mga yon. Natawa naman si Jobert. Pero sa'yo lang naman ang puso ko. Sa tingin ko, nagsaselos ka lang. Huy, bakit naman ako magsaselos kung nandito ka naman sa tabi ko? Natup-tup niya ulit ang bibig. Uy, iba na yan. Mukhang fall na fall ka na talaga sa akin. Masaya nitong sampit. Tumayo siya at lumayo dito. Pinagsasabi mo dyan? Deny ka pa. Sabihin mo na kasi sa akin na love mo na ako. Or love mo na ako, pero hindi mo lang pinaniniwala ang sarili mo. Nakangiti pa rin ito habang sinabi iyon. Lumabas naman agad siya ng tindahan niya. Hay, nagtatampo na naman ang baby ko. Pangaasar ni Jobert. Tumigil siya at sinuntok sa braso si Jobert. Tinabihan siya nito sa tabing daan. Bigla silang natahimik. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay mo ngayon? Biglang tanong nito sa kanya. Maraming sasakyan ang dumaan. Napangiti si Mary. Medyo. Alam mo na, gusto ko na kasi talagang maging isang super mayaman. Kaso lang, wala naman akong nakitang paraan para yumaman pa ako. Bumuntong hininga si Jobert. Papahiramin kita ng kapital. Palaguin mo itong suman mo. Doon na siya napatingin dito. Ayaw kong humiram. Baka hindi ko mabayaran. Depensa niya. Kinurot ni Jobert ang kanyang pisngi. Basta, tutulungan naman kita. Babayaran mo lang yun kung magiging super mayaman ka na. Pero kung hindi naman, utang pa rin yun. Natawa si Mary. Paano kung sisingilin mo ko agad? Giit pa niya. Muli siya nitong kinurot. Mangyayari pa ba yun kung magiging asawa na kita? Ang dami talaga nitong alam kung tungkol na doon. Gusto mo talaga akong pakasalan, ano? Paano kung hindi ka pala sure tungkol dyan? Giit ni Mary. Sa bawat desisyon na ginagawa ko sa buhay ko, ay nag-take ako ng risk. Sana ikaw din, Mary. Take risk ka sa akin. Ipapangako ko sa iyo na hindi ka makisisi. Depensa nito. Nasasabi mo lang yan kasi may kailangan ka sa akin. Baka taken for granted lang ako. Ayaw ko pa naman nun. Ayaw ko rin na mag-take ng risk kasi sobrang rupok ko. Mabilis lang akong umiyak. Paliwanag niyang nakatingin ulit sa kabilang bahagi ng daan. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Jobert ang kanyang kamay. Hindi mo ba naaalala noong may pinadala akong sulat sa'yo? Yung bang tinakot ka ng mga magulang ko? Diba? Tungkol yun ngayon. Tungkol yun na balang araw, babalikan kita. At ano nangyari ngayon, Mary? Natigilan siya at naalala ang sulat na iyon. Naalala ko nga yun. Simpleng sagot ni Mary. Malay ba niya? She was moved. Ganoon ako kaseryoso, Mary. Wala akong ibang nakikitang babae kundi ikaw lang. Sabihin mo nang baliw ako, pero totoo yun. Malambing nitong sabi. May ganoon talagang tao, no? Kahit walang kasiguraduhan. Sagot naman niya.
I am deeply in love with you, Mary. Bigla itong sumandal sa kanyang balikat. Hinayaan niya ito. Sa puntong yon, sobrang kabog ng kanyang dibdib. Napamahal na yata ako sa iyo. Malay ko pa. Simula kasi noon dumating ka sa buhay ko para alukin ako. Para bang gusto ko na lang na ikaw ang mapapangasawa ko. Kaso lang, para ko yung dinedenay sa sarili ko. Ayaw ko lang kasing masaktan. Pagsasalita niya, ilang sandali ang lumipas. Kumala sa pagsandal si Jobert. Yun naman pala eh. Piliin mo na lang ako. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Baka na-fall lang ako dahil sa mga effort mo o sa pagiging mayaman mo. Pagdadahilan niya. Natigilan si Jobert. Pero ngumiti lang ito. Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? Ganyan naman talaga ang magmahal. Napabuntong hininga na lamang si Mary. Kinakabahan siya sa kanyang nararamdaman. I will be more gentle to you, Mary. Hindi na kita parating kakausapin tungkol sa pagpapakasal. I will wait. Sambit nito. Kuminhawa naman ang pakiramdam ni Mary na natili pa sila ng ilang sandali doon. Sa isip ni Mary, sana maganda ang patutunguhan ng lahat. Kinabukasan ay nabigla si Mary dahil maaga si Jobert. Wala ka bang trabaho sa kumpanya mo? Baka napag-iwanan mo na yun, sabi niya dito. Ngumiti lang ito sa kanya. I'm the owner. Kahit hindi ako magtatrabaho, ay marami namang pera mapupunta sa bangko ko. Nagmamayabang ka pa yata? Giit niya. Pero humalik lang ito sa kanyang noo. Binigyan din siya nito ng bulaklak. Teka nga, bakit pa ang aga mong pumunta dito? Taka niyang tanong. Gusto ko lang yayain kang pumunta tayo sa bukid. May farm kasi ako. Anihan ngayon. Imporma ito. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Dadalhin mo ko doon? Oh my gosh! May farm ka pala! Posible naman yun sa'yo. Sige, pero may mga sumon pa ako eh. Ako nang bahala dyan. Bibigyan na lang kita ng pera at dadalhin natin niya sa farm para ipamigay sa mga trabahante. Paliwanag nito. She liked that idea. Wala na silang patumpik-tumpik pa. Ilang oras din ay narating na nila ang farm. Ang ganda naman dito! Namamangha niya sambit. Actually, dito lang namin kinukuha ang mga fresh sa gulay, prutas at ingredients na kailangan namin sa mansyon. Lahat nandito na sa farm na ito. Imporma ni Jobert na mas lalo niyang ikinamangha. Dahil nasa loob pa sila ng kotse, ay kitang-kita nila ang mga trabahante na napatingin sa kanila. Sana magkaroon din ako ng ganitong kalaking farm, sabi ni Mary. Magkakaroon ka kasi magiging mayaman ka dahil sa suman mo. I-manifest mo yun. Wika ni Jobert. Talaga naman. Lumabas na si Jobert. Pinagbuksan siya nito ng pintuan na kaya niya namang gawin. Halika na, ipapakilala kita sa mga trabahante, sabi ni Jobert. Hinayaan lamang ni Mary na magkahawak sila ng kamay at hilain siya nito papunta sa mga nagpapahingang trabahante. Sir Joe! Kamusta na po? Sa wakas, may babae ka nang dinala dito. Maligayang sambit ng isang matanda. Natawa naman si Jobert. Ayos lang ako, Mang Carding. Siya nga po pala si Mary, ang mapapangasawa ko. Bigla siyang nahiya. Ang swerte mo naman sa kanya, Sir Joe. Simple lang pero sobrang ganda. Sabi pa ng binata. Mas lalo nakaramdam ng hiya si Mary. But she felt she is worth it to love. Ang swerte ko talaga sa kanya. Kaya mainggit na lang kayo. Nagtawanan naman sila. Napangiti na lang din si Mary. Ang bait naman pala ni Jobert sa mga empleyado nito. Sabi lang yun ni Mary sa sarili. Sir, tamang-tamang pagdating nyo dito. Marami kaming prutas at gulay na na-harvest. Nasa mansyon po ang lahat. Imporma ni Mang Carding. Tumango si Jobert. Sige, pupunta kami ngayon doon. Kayo, kain din kayo doon. Tsaka, huwag kayong magpapagabi magtrabaho Yun kasi ang narinig ko. Ngumiti lang si Mang Carding.
Ayos lang yun, Sir Joe. Malaki naman kasi na itulong niyo sa amin. Masayang tugon ni Mang Carding. Mas lalong na-appreciate ni Mary si Jobert sa minutong iyon. Sige na, mamayang gabi, iniimbitahan ko kayo kasi magiinuman tayo. Imporma nito sa mga lalaki. Nagtinginan ang mga ito. Yan talaga gusto namin sa iyo eh. Ang galante. Sige, pupunta kami. Tugon naman ng isa pang matanda. Hinilan na siya ni Jobert. Tumingin siya sa nilalakaran nila. Sobrang ganda ng mansyon. May fountain sa harap at pinapalibutan ng maraming prutas at bulaklak. Ang ganda naman ng pagka-design ng mansyon niyo. Mangha niyang sabi. Dito tayo titira kapag naging mag-asawa na tayo. Giit pa ni Jobert. If that will become, talagang magugustuhan niya iyon. Sawa na rin kasi siya sa may kalye. Kung ano-ano na lang talaga yung sinasabi mo, sagot ni Mary. Nang nasa harapan na sila ng pintuan, ay agad na may sumalubong sa kanilang maid. Sir John! Bakit hindi po kayo nagsabi na pupunta kayo para maipagluto ko pa kayo? Masayang bungad na matandang maid. Aling Pasing, huwag na kayong mag-abala. Lulutuan ko rin kasi si Mary. Lumingon naman sa kanya ang matanda habang nakangiti pa rin. Wow! Yan na ba yung sinasabi mo sa akin na dadalhin mo dito? Tanong nito. Tumango lang si Jobert. So, naikwento na pala ako sa ibang tao. Halina kayo. Imbita nito. Pumasok na sila. Tumingin sa kanya si Aling Pasing at hiniram siya nito saglit. Si Jobert naman ay pumasok na sa kusina. Ang ganda mo naman, Iha. Huwag ka mahiya dito, ha? Sabi ni Aling Pasing habang iginiya muna siya nito sa isang mahabang sofa. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Tugon niyang nahihiya talaga. Ayos lang. Marami yata ako na ikwento sa iyo. Ayos ba sa'yo kung masyado akong madaldal? Paninigurado nito. Ngumiti siya na simple. Hindi makapaniwala si Mary na mabilis lang niya mapalagay ang matanda. Hanggang nagkwento na ito tungkol lahat kay Jobert. Alam mo, mahal na mahal ka ng batang yan. Kada pupunta yan dito, makakasama ka talaga sa upuan. Kaya naman pala mahal ka nun kasi sobrang ganda mo. Sabi pa nito. She was flattered with her words. Ang gaan nitong kasama. Nagtawanan pa sila hanggang sa natapos na magluto si Jobert ay doon lang sila natigil. Kain na tayo. Ayaw nito. Kumain na nga sila. Masarap ba ang luto ko? Tanong ni Jobert. Ngumiti siya. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap. Madami ding nagtatanong na empleyado dito kung kailan sila lulutuan ulit ni Sir Jobert kasi mas masarap pa magluto kaysa sa akin. Pagmamayabang ni Aling Pasing. Totoo yon. She wanted more. Ang dami kong natutuhan sa kanya. Hindi lang pala ito mayaman, mabait, kundi magaling din pala ito magluto. Ano pa kaya ang malalaman ni Mary? Pagkatapos natin dito, ipapasyal kita para makita mo ang buuan ng farm. Imporma ni Jobert. Sasama ako. Sabit naman ni Aling Pasing. Nang matapos din nilang kumain, ay agad na silang umalis sa mansyon. Pinasyal na siya nito. At habang nagpasyal, ay marami siyang nakikita mga hayop at mga prutas. Sobrang saya ni Mary na dinala siya ni Jobert. Isang linggo pa ang lumipas ay lumalalim ang kanilang samahan. Aling Minda, tama pa ba itong nararamdaman ko? Tanong niya sa matanda. Lumingon naman ito sa kanya. Iha, alam naman natin pareho na mahal mo talaga si Jobert. Huwag mo nang ipagkaila ang bagay na iyon kasi mahihirapan ka lang. Tignan mo nga ang sarili mo. Subukan mong ipakita kay Jobert na mahal mo siya. Huwag mong sayangin ang mga effort niya at pagmamahal. Payo pa nito. Tumangu-tangu siya. Isang linggo na rin kasi na mas lumalim pa ang kanyang nararamdamang pagkalito at alam niyang mahal na rin si Jobert. Sabihin ko kaya sa kanya agad?
Nahihiya niyang tanong. Sa tamang oras yon, kapag kayong dalawa lang, sabi pa ni Aling Minda. Dahil malapit na maghapon ay kaunti na lang din ang suman na maibebenta ni Mary. Dumating ulit si Jobert. Tapos ka na? Gusto sana kitang yayain na mag-food trip dyan sa kabilang kalye. Ayan nito, lumiwanag naman ang kanyang mga mata. Hindi naman ako busy, pero hindi pa kasi nauubos ang mga paninda ko. Ngumiti sa kanya si Jobert. Doon lang din niya napansin ang mga batang kalye na nasa likuran nito. Uubusin nila yan. Ako na magbabayad. Imporma nito. Kitang-kita niya ang pagliliwanag sa mga mata ng batang kalye. She could not do anything but to let him be. Ikaw talaga? Gumagawa ka talaga ng paraan. Singhali Mary kay Jobert kapag Juan ay humalik lang ito sa kanyang noo. Malay ba ni Mary? Nasanay na siya sa presensya ni Jobert sa mga halik nito sa kanyang noo. Hindi naman niya yun binigyan ng ibang deal, pero para siyang special na babae. Tulungan na lang kita magligpit. Huwag ka na nang mag-alala. Ihahatid kita sa inyo. Nalaki ang kanyang mga mata. Hindi ang mangyayari. Pigil niya. Naihatid mo na ako. Para naman itong nagtampo. Ano ba yan? Para ka nalang ganyan. Gusto ko lang naman makita pamilya mo. Natawa na lamang si Mary. Maraming beses na itong gustong pumunta at ihatid siya sa bahay, pero siya itong umayaw. Nahihiya talaga ako sa bahay namin. Hindi ka bagay doon. Baka ma-allergic ka. Saad pa niya. Isa rin kasi yun si inaalala niya. Hinawakan ni Jobert ang kanyang kamay. Ang concern mo naman sa akin? Mayaman lang ako. Hindi ako maarte. Sabi mo lang yan? Pigil pa ni Mary. Nag-please sign si Jobert. Sige na, please. Napabuntong hininga na lang si Mary at ngumiti dito. Ay, sige na nga. Nang matapos sa silang makapagligpit ay nag-food trip sila. Sobrang saya niya kasi pinapatawa siya ni Jobert at walang tigil ang pagbibili nito ng kung ano-ano para daw tumaba siya ng kaunti. Binilhan din nito ng ulam ang pamilya niya. Doon ako kakain sa bahay niyo. Biglang pagsasalita nito. Talagang kinakabahan na si Mary. Huwag na, nakakahiya. Nagpout ulit si Jobert. Nasa biyahe na kasi sila pauwi. Para naman makasama ko ang mga kapatid mo. Makuha ko rin ang loob nila. Pilit pa nito. Napabuntong hininga naman siya. Ay, sige na nga. Basta, huwag kang mambuli o man-judge sa bahay namin ha. Giit pa niya. Nang marating na nila ang bahay, ay kinakabahan na talaga siya. Nasa harap sila ng pintuan. Bukas, bibilan ko kayo ng bahay. Pagsasalita nito. Kakatok na sana si Mary. Binalingan niya ito at pabilong sinampal ang braso. Ikaw kung ano-ano na lang sinasabi mo. I'm not kidding. Basta, sabi mo na lang sa kanila na mag-impake na. Saad nito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Ini-spoil mo na talaga ako. Sambit ni Mary na magkahalo na ang naramdamang emosyon. Maniwala ka sa akin. Giit pa ni Jobert. She let him be. Baka nagbibiro lang din ito. Nanginginig ang kanyang kamay nang kumatok. Pinagbuksan siya ng kanyang tatay. Mary? Bakit ngayon ka lang? Pugad na tanong nitong hindi pa napansin si Jobert. Magandang gabi po, tatay. Masayang sabi ni Jobert na ikinagulat ni Mary. Patay ako nito. Nakukulitan na talaga siya kay Jobert. Doon lang din napansin ng kanyang tatay si Jobert. Sir Jobert, kayo po pala. Hindi ko kayo napansin. Namamahang sabi nito. Wala kasing ikinuwento si Mary sa mga ito tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari sa kanila ni Jobert. Jobert na lang po. Wag na sir. Magiging tatay ko na rin naman kayo. Sabi pa nito. Para siyang tinusok ng thumbstack. Patay talaga si Mary mamaya ng mga tanong. Sige, pasok na kayo. Maang naayon ng kanyang tatay.
Hinawakan pa talaga ni Jobert ang kanyang kamay na pilit niyang inihiwalay. Magandang gabi po sa inyo. Pagsasalita nito na matignan na si Jobert ng buo niyang pamilya. Diyos ko po! Naipikit na laman ni Mary ang mga mata saglit. Kumain na ba kayo? Halika, kumain na tayo. Madami akong dalang pagkain. Aya nito na kasuwal para bang miyembro lang siya ng pamilya. Nalaki naman ang mga mata ng lahat. Mismong si Mary ay hindi makapaniwala sa inasal ni Jobert. Hinilan na agad niya ito sa kusina. Anong ginagawa mo? Taka niyang tanong, pero nagpipigilan talaga si Mary ng tawa. May mali ba? Taka nitong tanong. Nagulat sila sa'yo. Ano pang pumapasok siya sa utak mo? Natawa na talaga si Mary. Akala ko kasi, kilala na nila ako. Inosente nitong sagot. Kinurot ni Mary ang braso nito. Muli niya itong hinila sa salas. Tay, Nay, mga kapatid, ito pala si Jobert Reyes. Manliligaw ko po. Simple niyang pakilala. Nilingon niya si Jobert na kumaway naman sa mga ito. Ang kanyang pamilya naman ay nalaki pa rin ang mga mata. At halina kayo sa kusina, kasi kakain tayong lahat ng masarap na mga ulam. Imporma ni Jobert. Napabuga na lamang siya ng malalim na hininga. Ngunit napahinto si Jobert nang kinausap nito ng kanyang kapatid na lalaki. Kuya Jobert, naglalaro ka ba ng ML? Tanong nito. Tumango si Jobert. Oo, laro tayo minsan. Ngumiti lang ang kanyang kapatid. Sumunod na ang mga ito sa kanila sa kusina. Pagpasensya mo na talagang lamesa namin, sabi ni Mary. Kumindat lang ito sa kanya na para bang nilalandi siya. Tinignan naman niya ang nanay at tatay na hindi makapaniwala. Ipapaliwanag ko sa inyo. Bulong niya sa nanay dahil nasa tabi lang ito. Ilang sandali pa ay biglang tumikim si Jobert. Nakuha naman ito ang atensyon ng lahat. Salamat po pala sa mainit yung pagtanggap sa akin. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na ito na ang huling araw ninyo dito sa bahay. Ililipat ko po kayo sa mas komportabling bahay. Imporma ni Jobert. Jobert, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang tatay. Ngumiti si Jobert. Kinabahalan talaga si Mary. Jobert, ano ba? Giit ni Mary. Kinandatan lang ulit siya dito na para bang ito na talaga ang bahala. Kung nais nyo lang po naman, 2 days po. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-isip po. It is all free. Paliwanag pa nito. Diyos ko, ang galante mo naman, iho. Ang nanay Terry na niya ang nagsalita. Hanggang sa natapos na sila sa pagkain, ay nasa labas na sila. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Paninigurado ni Mary. Hinawakan naman nito ang kanyang kamay. Seryoso ako, Mary. I am happy. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, okay? Gusto ko lang tumulong sa inyo. Doon na napaiyak si Mary. She could not pretend it anymore. Hanggang sa niyakap na niya ng kusa si Jobert. It was their first hug. Dahil mahal kita, Mary. You deserve to live comfortably. Malambing nitong sapi. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito. Bumalik na si Mary sa loob at tinadtad na talaga siya ng mga tanong ng kanyang buong pamilya. Bagaman isa lang ang sigurado si Mary, mahal na niya si Jobert. Kinabukasan ay late si Mary na nakapagtinda. Hindi kasi siya makatulog na maayos dahil kakaisip kay Jobert. Ang blooming mo ngayon na, pagsasalita ni Aling Minda sa kanyang tabi. Hindi po wala nga akong tulog masyado. Depensa naman ni Mary. Dahil ba yan kay Jobert? Natatawa nitong sambit. Tumango na lamang siya. Sa wakas, naramdaman mo na rin na in love ka nga sa lalaking yun. Pagbutihin mo pa yan. Magsasalita na sana si Mary ay may isang pink na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Akala niya bibili ito,
Pero nagtanong agad ito. Ikaw ba si Mary Perez? Tanong nito sa mabagsik na boses. Agad na nakaramdam ng kaba si Mary. Ako nga po. Bakit po pala? Nagtaasan ang mga kilay nito na parang bang ayaw nitong makita ang kanyang pagmumukha. Layuan mo ang anak ko, kapalit ng 1 bilyon. Biglang sabi nito, may nilatag ito na suitcase sa harapan niya. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Mary. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ano po? Hindi ko gagawin yan. Hindi ko po kukunin ng pera. Nauutal niya sabi. Tumawa ito. Alam naman natin pineperahan mo lang ang anak ko. Kumunat ang noo ni Mary. Sino po bang anak po ninyo? Baka nagkamali lang po kayo. Giit niya. Mas lumakas pa ang tawa nito. Sino pa ba? Kilala mo naman si Jobert, di ba? Giit nito. Napatulala na lamang si Mary. Kitang-kita niya ang malaking suitcase. Pero sa kanyang galit na naramdaman, ay bumalik siya sa wisyo. Hindi ko po susundin ang gusto nyo. At hindi ko po pineperahan ng anak ninyo. Tsaka, mahal ko siya. At mahal niya ako. Sigaw niya dito. Ngunit malakas siya nitong sinampal. Nangangaliiti siya sa galit. Sinampal din niya ito ng malakas. Sasabihin ko po sa inyo. Ang anak po ninyo ang lumapit sa akin. Hindi ako. Inalok pa niya ako ng kasal. At aanakan pa niya ako. Noong una, akala ko isang malaking biro lang yun. Pero seryoso pala siya. Sigaw pa niya. Galit na galit ang babae. Sige, ipagpilitan mo yan. Sisiguraduhin ko magiging miserable ang buhay nyo. Umalis na ito. Natakot ng sobra si Mary. Tama na siguro na hindi ko nalang ipagpatuloy ang nararamdaman ko. Sabi niya sa sarili. Katulad ng ginawa ng mga magulang ni Jobert noon, nangyari na naman ito ngayon. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Natagpuan ni Mary ang kanyang sarili na nasa tulay. Malayo ito sa kanila pero parang niya itong pinupuntahan. Ang unfair naman ng mundo. Kung saan na tayo sasaya, babawiin naman agad. Pwede bang masaya na lang parati? Giit ni Mary. Patuloy lang sa pagtulo ang kanyang mga luha. Hindi niya na rin alam kung ilang oras na siyang nandito sa tulay. Ipipikit na sana niya ang mga mata ay may nagsalita. Bakit ka naglayas? Hinanap ka ng mga magulang mo. Hindi ka nila mahagilap. Madaling araw na. Kilala niya ang boses na iyon. Layuan mo na ako, Jobert. Ayaw ng mama mo sa akin. Pinuntahan niya ako sa tindahan ko at sabi niya, bibigyan niya daw ako ng 1 bilyon para lang layuan kita. Pero nek-nek niya, hindi ko kukunin ang pera, pero lalayuan pa rin kita. Hindi naman ako mukhang pera. Galit niyang kwento. Naramdaman niya ang presensya ni Robert. Tumabi pa ito. Nakalambitin ang kanyang paa. Yun din ang ginawa ni Jobert. Humihingi ako ng dispensya. Dahil ginawa iyon ng mama ko. Kinausap ko na siya. Nagkagalit kami. At sinabi ko naman sa kanya na wala na siyang pakialam sa akin. Kasi kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Mahinang paliwanag nito. Whatever. Layuan mo na lang ako. Ayaw kong may mangyaring masama sa mga magulang ko. Pinabantaan niya ako. Kapag may pera talaga ako, kakasuhan ko siya. Giit pa ni Mary. Pero naramdaman niya ang yakap ni Jobert. Hinayaan lamang niya ito tumulo na ang kanyang mga luha. Itigil na lang natin ang lahat ng ito, Jobert. Mukhang wala namang mapupuntahang maganda ito. Mahinang sabi niya. Humigpit lalo ang yakap ni Jobert sa kanya. No, ipaglaban kita sa pamilya ko. Wala na silang magagawa kapag ako na ang gumalaw. Paninigurado nito. Naniniwala naman talaga siya kay Jobert.
Natatakot talaga ako sa magulang mo, sagot niya. Tignan mo ko, Mary. From now on, ako lang ang taong paniniwalaan mo. Please, ipaglalaban naman kita. Trust me, Mary. Pagsusumamo ni Jobert, pinunasan na lamang niya ang kanyang mga luha. Wala na siyang sasabihin, hanggang sa bigla na lang lumapit sa kanyang muka ang muka ni Jobert, na malayo na lamang niyang dumampi ang labi nito. Magpapakasal ako sa iyo, Jobert. Sabi niya na magkaroon ng puwang ang kanilang mga lapi. Napatitig si Jobert sa kanya habang nakangiti. Totoo ba ang narinig ko? Mary, magpapakasal ka sa akin? Paninigurado nito. Tumango si Mary. Kung handa kang ipaglaban ako, ipaglalaban ko rin ang pagmamahal ko sa iyo. Handa na ako, Jobert. Sabi mo nga, take the risk. At yun ang gagawin ko ngayon. Mahigpit siyang niyakap ni Jobert. Sa mga oras sa iyon, nawala ang naramdaman niyang kaba, lungkot at pagkamuhi. Napalitan no na sobrang kasiyahan. Tara, iuwi na kita sa inyo, sabi ni Jobert. Nakauwi na nga si Mary. Kinabukasan din ay hindi na muna siya nagbenta ng suman. Natatakot pa talaga siya sa mga magulang nito hanggang sa tinawag siya ng kanyang nanay. Mary, may bisita ka! Nasa labas ang bahay! Sigaw nito. Agad siya lumabas ng kanyang kwarto. Na mabuksan na niya ang pinto, ay bumungad sa kanya si Jobert. Bihis sa bihis ito. Saan ka pupunta? Kanyang tanong. Ngumiti lang ito. Dito lang. Maliligaw ako. Teka lang. Kunin ko muna ang mga pinamili ko para sa inyo. Nang matapos ito ay bumalik ito. Ang aga pa para manligaw ka, biro ni Mary. Baka naunahan pa ako ng iba. Sagot naman ni Jobert. Magsasalita pa sana siya ay biglang lumod sa kanyang harapan si Jobert. Pipigilan niya sana ito, pero dahil sa bigla ay hindi na niya ito napigilan. Mary, hindi man ito ang pinakamagarang proposal, pero pinakamagara naman ang nararamdaman ko para sa iyo. Mary, I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. She could not believe it. Isa sa pangarap niya noon na may isang lalaking luluhod sa kanya para ayain siyang magpakasal. Mary, will you be my loving wife? Ulit ni Jobert. Na makabawi siya sa gulat ay tumango-tango siya. Yes, oo. Natawa naman ng kaunti si Jobert. Inilagay na dito ang singsing. Mukhang mamahalin ito ha. Manghang banggit ni Mary. Tinignan niya ang singsing. Nang magtinginan na sila ni Jobert ay kakaiba ang titig nito sa kanya. Pwede na ba kitang halikan sa... Hindi na pinatapos pa ni Mary si Jobert. Kusa na niyang hinalikan ang labi nito. Nang matapos ang kanilang halikan ay muli silang nagtitigan sa isa't isa. Ready ka na ba na ipaglaban ako? Tanong ni Jobert. Matamis siyang ngumiti. Handa na ako. Muling humalik si Jobert sa kanya. Ipaglalaban kita sa mga magulang ko. Magpapakasal tayo at maging isang masayang mag-asawa. Pagkatapos sabihin niya ni Jobert, muli itong humalik sa kanya. Sa mga oras sa iyon, alam niyang napamahal na siya ng sobra. Wala na siyang hahanapin pang iba. Isang buwan ang matulin na lumipas. Kasiyahan at walang humpay na pagmamahal ang naramdaman ni Mary. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang nanay. Tatakbo na sana ako kasi nandyan ang mga magulang ni Jobert. Pero mabuti na lang, nagpakatawaran na kami. Masaya niyang sabi. Nandito siya ngayon sa kwarto. Isang oras na lang ay isasabak na siya sa seremonyas ng kasal. Hays, hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Masayang sambit ng kanyang nanay. Dapat tayo magpasalamat kay Jobert. Ang dami niyang tulong sa akin at sa inyo. Giit niya. Tumangutango lang ang kanyang nanay.
Dapat lang. Nakakahiya nga na para niya tayong ini-spoil. Kung kayo hindi makapaniwala, mas lalo na ako, sabi pa ni Mary. Nagtawanan pa silang dalawa. Nang lumipas pang isang oras, ay natagpuan na lamang niya ang sarili na sakay ng isang magarang kotse. Nandito na ang bride! Sigaw ng coordinator ng kanilang kasal. Inihanda naman ni Mary ang sarili. Kinakabahan na kasi siya. Marami kasing bigating bisita at maraming media. Famous ba naman ang mapapangasawa mo? Lord, thank you. Hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko, sabi niya sa sarili. Habang nasa aisle na si Mary, ay mga masasayang tao ang kanyang nakikita sa gilid. Hinatid na rin siya ng kanyang tatay kay Jobert. Super ganda mo ngayon. Hindi kita nakilala agad. Birong bulong ni Jobert sa kanya hanggang sa humarap na sila sa pari. At ngayon, si Mary na ang magsasalita ng kanyang vow. Una sa lahat, masaya akong nakilala ko si Jobert. Siya lang ang nakilala kong lalaki na kahit high school pa lang niya akong crush ay hindi niya talaga ako pinigilan. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ako ka-worth it. Siya ang naging dahilan kung bakit gusto ko rin sumakses sa buhay. At ngayon, ipapangako ko na maging isang mabuti, faithful, loyal at maalagang asawa. Hindi ko siya iiwanan. Si Jobert lang ang lalaki nga asawahin ko. Yun ang mahaba niyang sabi. Nagpalakpakan ang mga tao hanggang sa namalayan na lamang ni Mary na inalikan na siya ni Robert. Isang patunay na kahit maraming balakid, malalampasan mo iyon. Maniwala ka sa taong gusto kong ipaglaban at mahalin. Thank you for loving me, sabi ni Mary kay Jobert nang matapos na ang kanilang kasal. Sa puntong yon, handa na si Mary sa bagong yugto ng kanyang buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi nag-aabang